Khalil TV. Gusto kong makilala ang mga magulang mo, Stella anak. Sabi ni Nanay Bising kay Stella na agad na ikinalingon niya rito. Naudlot ang pagsasalang niya ng DVD tape sa player. Lumunok muna siya bago nagsalita. Nay, hindi ba po kasi handa ang mami ko na mag-asawa ako? I mean, sumama lang po ako kay Victor kasi nga po gusto kong makilala kayo. Hindi ko pa nga po na ipapakilala si Victor sa mami ko. Tahimik na humingi siya ng tawad sa Diyos sa ginawa niyang pagsisinungaling. Naiintindihan kita, Iha. At alam kong bata ka pa pero talagang gusto kong mag-asawa na ang bunso ko. Baka mangyari na naman yung iniwan siya ng babaeng gusto niyang pakasalan. Iniwan po siya? Tanong niya sabay lapit dito. Hindi ba niya ikinuwento sa'yo? Alam ko pong dalawa ang naging girlfriends niya. Magpapakasal na sana sila ni Joanne kaya lang mas pinili ni Joanne na magpunta sa Amerika para doon magpatuloy ng pagdodoktor. Naaalala niya ang sinabi ni Marie sa grocery. Kaya pala tahimik ito hanggang sa makauwi sila ng bahay mula sa pag-grocery ay dahil nabanggit ang pangalan ng ex-girlfriend nito. Kaklase ni Victor si Joanne nung high school pero hindi na siya ang unang girlfriend ng anak ko. Niligawan niya si Joanne pagka-graduate niya sa PMA. Matagal-tagal din ang relasyon nila. Noong handa ng pakasalan ni Victor si Joanne, tumanggi ang huli. Huminga ito ng malalim. Alam mo bang kasing sakit ng nararamdaman ng anak ko ang nararamdaman ko noon? At ang isa pang dahilan kaya gusto kong mag-asawa na si Victor ay dahil nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Hinawakan niya ang kamay nito. Tatagal pa ho ang buhay niyo. Kinuha niya ang gamot nito sa bedside table at pinainom ito. Tamang-tamang magsisimula na ang pelikulang isinalang niya sa DVD nang mainom nito ang gamot nito. Manood na ho tayo. Tumawa ito. Napapagod ako anak. Maya-maya alam kong makakatulog na ako. Kapag tulog na ako, patayin mo na lang ang TV ha. Opo. Wala pang isang oras ay nakatulog na ang matanda. Pinatay niya ang TV at player. Saglit muna niyang pinagbasdan ang humpak na pisngi nito bago niya hinaplos ang mga buhok nito. How lucky this woman was having a son like Victor. Maswerte rin si Victor at nagkaroon ito ng inanggaya ni Nanay Bising. Biglang naalala niya ang date nila ng binata. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Laking dismaya niya nang hindi niya ito makita sa kusina. Baka nasa duyan na ito. Sa halip na magtuloy roon ay pumunta muna siya sa kanyang kwarto. Dahil pinawisan siya sa pagluluto kanina. Nag-shower siya saglit at nagpalit ng damit. It would be her first date with Victor. Ayaw niyang ma-turn off ito sa kanya dahil amoy usok siya. Gusto niyang kurutin ang sarili sa pag-iisip ng gayon. Isang mahaba, haltered at bulaklaking house dress ang napili niyang isuot. Itinali niya ang kanyang buhok. Nagpolvo rin siya sa mukha at nagbisik ng cologne bago lumabas. Napasinghap siya nang makita si Victor na nakaupo sa malaking duyan. Hindi iyon ordinaryong duyan. Magkakasya roon ang 4 hanggang 5 tao. Sa tabi ng duyan ay may maliit na mesa na may nakapatong na 2 maliit na baso at isang bote ng alak. Bakit may alak? Tanong niya nang makalapit siya rito. Mabilis ang pintig ng kanyang puso. Napansin niyang nagpalit din ito ng damit. Napaka-preskong tingnan ito sa suot nitong puting t-shirt at pantalong maong. Naaamoy pa niya ang sabong pampaligong ginamit nito. Parang ang sarap nitong yakapin. Malinis at makinis din ang mukha nito dahil bagong ahit ito. White wine lang ito, pampainit. Medyo malamig ang panahon kasi October na. Sagot nito, hindi ka ba umiinom? Kaunti lang. Hindi naman talaga kita paiinumin ng marami, baka magsuka ka. Tumayo ito. Halika. Lumapit siya rito. Pinipigilan niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso pero sa halip na bumagal iyon ay lalo pang bumilis. Nang hawakan nito ang kamay niya ay dumoble ang bilis ng tibok ng puso niya.
Parang hindi siya makahinga habang inaalalayan siya nitong maupo sa duyan. Nang bitawan nito ang kamay niya ay nasapon niya ang dibdib niya. Jesus, what magic is His doing to me? Nang umupo ito sa tabi niya ay nagkadaiti ang mga hita nila ay parang may bolta-boltahing kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Kahit nakasuot siya ng mahabang damit at nakapantalon ito, pakiramdam niya ay tumatagos ang init ng katawan nito patungo sa balat niya. Hanggang sa kanyang kaibuturan. She had never felt that with Matthew before. Diyos na mahabagin. Simpleng pagkakadaiti lamang ng kanilang mga balat ay gano'n nakatindi ang epekto nito sa kanya. Paano pa kaya kapag niyakap siya nito ng mahigpit at siniil lang halik sa kanyang mga labi? Paano pa kaya kapag higit pa roon ang ginawa nila? Agad niyang pinalis ang naglalarong iyon sa kanyang isip. It was too much to think about it. Hindi dapat. Nakakahiya. Nagsalin si Victor ng alak sa 2 baso, saka nito iniabot sa kanya ang isa. Cheers to our first date, anito. Saka itinaas ang baso nitong may lamang alak. Ipiningki niya ang baso niya sa baso nito. Ang corny natin ano? Sabi niya. Wala siyang ibang maapuhap na sabihin para pagaanin ang sitwasyon. She knew it was a friendly date and friendly talk. But she swore to God she was beginning to anticipate things she should not. What's corny? Nakakunot noong sabi nito. I find it sweet. Date sa loob ng bakuran ng bahay ko. First time kong ginawa ito. Anito saka sumimsim ng wine. She took a sip too. Hindi mo ginawa ito kay Joanne? Huli na para bawiin niya ang sinabi. Lalong kumunot ang noon nito. Sumimsim uli siya ng alak bago sumagot. Slight. Bumuntong hininga ito. Wala na yon, limot ko na siya. Pero magkikita uli kayo, di ba may reunion kayo? Hindi ito sumagot. Sabi ni Marie kanina, Aniya. Nagkibit balikat ito. Bakit ba ako ang pinag-uusapan natin? Sa pagkakaalala ko, ikaw ang magkukwento ngayon ng tukol sa'yo. Humarap ito sa kanya at tinitigan siya sa kanyang mga mata. It's your turn, lady. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I guess dapat mo munang sabihin sa akin ang ilang personal na bagay tungkol sa'yo like your complete name, age and birthday. My name is Estela Narvaez. I just turned 23 last month and my birthday is September 12. You look younger than your age. Nung una kitang makita, I thought you're a college girl looking for an adventure. Ngumiti siya. Unti-unti na siyang nare-relax. Ilang saglit muna niyang tiningnan ito bago siya nagsimulang magkwento. Hindi siya ininterrupt nito hanggang sa matapos siya. He was stunned upon hearing her story. Mga bayaning maituturing ang tatay at kapatid mo. Gaya rin ng tatay ko. Anyway, did it bring trauma on you? Tanong nito sa kanya. Lumunok siya. More than a trauma, sagot niya. Nag-init ang mga mata niya. Gusto niyang idugtong ng dahil sa trauma ay nangako siyang hindi siya iibig sa isang sundalo. I'm sorry to hear that, Anito. But everything happens for a reason. Ako, namatay rin ang tatay ko sa pakikipaglaban. Pero hindi naging dahilan iyon para hindi ko sundin ang pangarap ko. Iba ang sitwasyon mo. I was so loved and cared by my father. Pagkatapos nang mawala siya, si kuya ang pumalit sa role niya bilang ama ko. Pero nawala rin siya. Hindi na niya napigilang pumatak ang mga luha niya. Ikinulong nito ang mukha niya sa 2 kamay nito at pinahid ang mga hinlalaki nito ang mga luhang pumatak sa mga pisngi niya. Don't cry, Anito. Pasensya na, ikaw kasi. Pinilit mo akong magkwento. Tinitigan siya nito. It's good na wala kang trauma sa mga sundalong gaya ko. Mabuti at nakipagkaibigan ka sa akin. Actually, I promised myself not to get involved with a soldier in a romantic level. Tumaas baba ang Adam's apple nito habang nakatitig sa kanya. Why? Dahil natatakot ka? Tumango siya. Paano kung magmahal ka ng isang gaya ko? Napamaang siya. Kunwari lang,
I mean, paano kung halimbawa, you will fall for someone like your father or your brother? Iniiwas niya ang kanyang tingin dito. Pipigilan ko ang damdamin ko, aniya bago pinalis ang kamay nitong nakahawak sa mukha niya. Muling ginagap nito ang kamay niya. Paano kung hindi mo magawang pigilan ang sarili mo? I could and I would. Paano kung may isang gaya ko na mag-insist na alisin ang takot sa puso mo? Hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito ngunit hindi ito binitawan. Victor, hayaan mong pawiin ko ang takot at pag-aalinlangan sa puso mo. Stella, listen to me. Lahat ng tao namamatay. Iba-iba lang ang dahilan. Hindi lang ikaw ang nakaranas na mawala ng mga mahal sa buhay. Yung iba nga mas matindi pa ang pinagdaanan. Napakaraming sundalo sa Mindanao pero hindi lahat ay nababaril at namamatay. I know that, pero just let things flow, Stella. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Matalinhagang sabi nito. Hindi niya alam kung ano ang gusto nitong tumbukin, pero hindi siya tumanggi nang iangat nito ang kamay nito at hagkan iyon. The warmth of his kiss brought a cascading sensation down her spine. That evening was the best evening of her life. Inabot sila ng 3 oras sa pagkukwentuhan na magkatabi sa duyan sa ilalim ng sikat ng liwanag ng buwan. Napakarami nilang napag-usapan. It seemed like she had known him for years. Samantalang 3 araw pa lang niya itong nakikilala. Mayroong isang bahagi sa kanyang puso na nagbubulong na kalimutan niya ang ipinangako niya sa sariling hindi siya iibig sa isang sundalong tulad nito. Dahil inaamin niya sa sariling unti-unti nang nabubuwag ang paninindigan niyang iyon. Nang magpasya silang pumasok na sa loob ng bahay ay sabay pa nilang sinilip sa kwarto nito si Nanay Bising. Nang makita nila itong mahimbing nang natutulog ay hindi na nila ito ginambala. Thanks for the night, ani ni Victor nang ihatid siya nito hanggang sa tapat ng pinto ng kwarto niya. I enjoyed it. Ako rin. Salamat at medyo gumaan na ang pakiramdam ko. My mom would always tell me things like that. In fact, mas matibay siya kaysa sa akin, samantalang nawalan siya ng asawa at anak. He just looked at her with a smile on his lips. Then he leaned a little. She thought he would kiss her but he didn't. Late nang masyado, marami pa tayong gagawin bukas. Magluluto ka ng spaghetti at gagawa ka ng salad, diba? Kaya matulog ka na. She gasped. Ay oo nga pala, sige good night na. Aniya at saka hinawakan ang doorknob. Hinawakan din nito ang doorknob. Pumatong ang kamay nito sa kamay niya. Napatingin siya rito. Tinitigan din siya nito. Siya ang unang nagbawi ng tingin sabay hila ng kanyang kamay. Hindi niya kayang tumingin ng matagal sa mga mata nito. Good night, anito pagkatapos nitong buksan ang pinto. Bahagya siyang tumango bago pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto saka nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga. Nasisiguro niyang mahihirapan siyang makatulog. Balisa si Victor sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos magkwento ni Stella ng tungkol sa buhay nito ay lalong tumindi ang atraksyong nararamdaman niya para dito. Gusto niyang pawiin ang lungkot at sakit sa puso nito dulot ng pagkawala ng ama at kapatid nito. Gusto niyang itanim sa puso't isip nito na hindi porke kapareho niya ng propesyon ng ama at kapatid nito at namatay ang mga ito ay ganoon na rin ang magiging kapalaran niya. He believed in the saying that everything happened for a reason, and he wanted to believe that it was destiny that paved way for them to meet. Ang daming umuukil-kil sa isip niya. He knew he should take things slowly. Ayaw niyang masira ang bagong friendship na nabuo nila ni Stella. Ang pinakahuling bagay na gugustuhin niyang mangyari ay ang mawala ang tiwala nito sa kanya. Obviously, hindi pa ito handang pumasok sa bagong relasyon. He should be more considerate. Stella was more than amazed when she met the rest of Victor's family. Hindi maikaila ang tuwa ng 2 ate nito, lalo na ni Ate Mercy sa pag-aakalang talagang girlfriend niya si Victor. Si Ate Isabel naman ay medyo tahimik pero mabait din. Tig-2 ang anak ng mga ito, 2 lalaki ang anak ni Ate Mercy at 2 babae naman ang anak ni Ate Isabel.
They were all adorable kids. Pati ang mga asawa ng mga ito ay mababait at palabiro din. She was very glad to have met Victor's family. Panghapong merienda ang inihanda nila, pero bago pa mananghalian ay naroon na ang mga iyon. Ayon kay Ate Mercy, ganoon daw sa pamilya ng mga ito kapag mayroong may kaarawan. Doon palagi sa family house idinaraos ang kainan. Potluck ang ginagawa nila. Si Ate Mercy ay nagluto ng kaldereta at lengua estofado. Si Ate Isabel naman ay nagdala ng malalaking tilapia, alimango at sugpo. Ito rin ang nagdala ng cake para kay Victor dahil may pag-aari itong bake shop. Sa halip na mailang dahil noon lang niya nakilala ang mga ito, naging komportable siya sa mga ito. Kung gaano kagaan ang pagtanggap niya kay Victor at kay Nanay Bising sa maiksing panahong pagkakakilala nila, ganon din ang kanyang pakiramdam sa mga kapatid at pamangkin nito. Kasama niya ang 2 babae sa pag-iihaw ng tilapia. Siyempre pa, panay ang tanong ng mga ito kung ano-ano tungkol sa kanila ni Victor. Napag-usapan na nila ni Victor nang nagdaang gabi ang tungkol doon. Ang sabi nito, tiyakin niyang maikli lang ang sagot niya sa mga tanong ng mga ito para hindi maging komplikado. Palalabasin nila na 3 buwan pa lang silang magkasintahan, na nagkakilala sila through a common friend. Sabi ni Nanay magpapakasal na raw kayo. Untag ni Ate Mercy habang pinapaypayan nito ang iniihaw na tilapia. Ngumiti siya. Hindi pa, matagal pa. Napalunok siya sa ginawa niyang pagsisinungaling. Lumaki siyang tinuruan ng mga magulang na huwag magsinungaling pero mula nang makilala niya si Victor at nagpanggap siyang nobya nito, marami na siyang nasabing kasinungalingan. Dapat magpakasal na kayo. Mabait naman ang kapatid namin, gwapo at responsable. Sabi pa ni Ate Mercy. Napakilala mo na ba siya sa mga parents mo? Napalunok uli siya. Mukhang iginigisa siya nito. Kapag nagtagal pa ang interogasyon, baka mahirapan na siyang maglubid ng kwento. Hindi pa Wala na akong father, mother na lang. Siniko siya nito. Strict ang mami mo ano? Naku, ang mahirap niyan, baka ayaw ng mami mo sa sundalo. Merong mga ganong parents. Sinaway ni Ate Isabel si Ate Mercy. Ate Mercy, tama na yan. Baka mainis na si Estela sa kakatanong mo. Ngumiti siya. Okay lang. Sigurado siyang magugustuhan ng mami niya si Victor. Gusto niyang sabihin kay Ate Mercy na siya na ang may ayaw sa isang sundalo. But she liked Victor very much. Ayaw lang niya ng propesyon nito. Hay naku Estela, masanay ka na sa pamilya namin. Magulo kaming lahat kapag magkakasama lalo na kapag narito ang pamilya ng 2 kapatid namin sa Canada, sabi ni Ate Isabel. At yang si Ate Mercy ang palaging bangka pagdating sa kwentuhan. Masaya nga wala kasi akong kapatid at mga pamangkin. Matapat na sabi niya. Well, welcome to our big happy family, ani ni Ate Mercy. Nang lumapit sa kanila si Victor ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil baka kung ano-ano pa ang itanong ni Ate Mercy sa kanya at magkamali pa siya ng sagot. Mahahalata tuloy na nagsisinungaling sila ni Victor. Kinukulit ka ba ng mga ate ko ha? Tanong ni Victor. He was standing behind her. His nearness made her shiver. Bahagya siya nitong nilingon. Sumasal ang dibdib niya dahil malapit na malapit ang mukha nila sa isa't isa. Hindi naman, nauutal na sagot niya. Huwag kang mag-alala bunso, hindi ka namin ibinibenta kay Estela. Sabad ni Ate Mercy. Ibinibuild up ka pa nga namin To her surprise, ipinatong ni Victor ang kamay nito sa kanyang balikat. Hindi niyo na ako kailangang i-build up pa. Alam naman ni Estela na mabait ako. Anito saka sumulyap sa kanya. Pakiramdam niya ay nanikip ang dibdib niya sa matinding emosyong nararamdaman. Inaasahan na niya ang mga aktwasyong iyon ni Victor dahil kailangan iyon sa pagpapanggap nila bilang magkasintahan. Pero nabibigla pa rin siya kapag dumadaiti na ang balat nito sa kanya.
Nang hindi siya mag-react sa sinabi nito ay dahan-dahang ibinaba nito ang kamay nito at kinuha ang abaniko mula kay Ate Mercy para ito ang magpaypay sa iniihaw. At saka Ate Mercy, please lang, huwag mo naman akong tawaging bunso sa harap ni Stella. Baka isipin niya, weakling ako. Nakangiting sabi ni Victor. Sa bunso ka naman talaga namin ah. You will always be our baby boy. Tila nangaasar pang lalo na sabi ni Ate Mercy. Hindi niya napigilang mapangiti. Sa ilang kwentuhan nila ni Nanay Bising, ilang beses din itong nabanggit ang aking bunso kapag inia-address nito si Victor. Pagkatapos ng masaganang hapunan ay sumunod ang kwentuhan. Ang ilang kamag-anak ng mga ito na nakatira malapit sa bahay ng mga ito na nakisalo rin sa kanila ay umalis na rin pagkatapos kumain. Bawat isa sa mga ito ay nagpahayag ng tuwa at excitement sa magiging kasal nila ni Victor. Saglit na iniwan niya ang mga ito para magluto ng sauce ng spaghetti para sa merienda. Kanina pa niya nailuto ang pasta. Hindi pa siya nagtatagal sa kusina ay sinundan agad siya roon ni Victor. Tutulungan na kita, anito nang lumapit sa kanya. Pinigil niya ang eratikong pagtibok ng puso niya. Okay lang ako. Doon ka na sa labas. Baka hanapin ka nila. Naaamoy niya ang amoy alak na hininga nito. Kanina pagkatapos nila kumain ng tanghalian ay naglabas ng isang boteng alak si Kuya Ruben, ang asawa ni Ate Mercy. Hindi nila ako hahanapin at saka kung hindi ako aalis doon, siguradong malalasing ako. Malalakas uminom sina Kuya Ruben at Kuya Nilo. Anitong ang huling tinutukoy ay ang asawa ni Ate Isabel. Sumandal ito sa gilid ng kitchen counter habang pinapanood siya sa kanyang ginagawa. The moment she looked up, his gaze locked up with her. Titig na titig ito sa kanya. Bakit? He smiled wryly. I'm just happy. Ito na siguro ang pinakamasayang birthday ko. Anito. Iniiwas niya ang tingin dahil hindi niya kayang labanan ang titig nito. With the kind of family you have, dapat lang na maging masaya ka sa birthday mo. Hindi lang sila ang dahilan. Masaya ako ngayon dahil nakilala kita at narito ka pa sa araw ng birthday ko. Lunod na ang puso niya sa kilig. Saglit na sinulyapan niya ito bago niya pinilit ang sariling magbiro. Naku ha, mukhang dalang-dala ka na sa palabas natin. Matagal bago ito nakasagot. No, it's true. And please don't think I'm taking advantage of the situation. At saka masaya rin ako dahil masaya ang pamilya ko, lalo na si nanay. Sinulyapan uli niya ito. Iyon na nga Nagigilty ako dahil niloloko natin sila. Wala silang kaalam-alam na palabas lang natin ang lahat. Madali namang sabihin sa kanilang nag-break tayo. No, we're not meant for each other. Nangyari na sa akin yan noon. Masakit. At siguradong akong sinanay ang unang-unang masasaktan kapag nagkataon. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng antak sa kanyang puso sa sinabi nito. May isang bahagi ng puso niya ang humihiling na sana ay totoo na lamang ang lahat. Na totoo na lang na magkasintahan sila. Ang akala niya na nagdaang gabi ay sisimulan pa nito ang pagpaparamdam sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Isang malaking kahibangan na nangako siya sa sariling hinding-hindi siya iibig sa isang sundalong gaya nito. Pagkatapos ngayon ay nire-retract niya ang pangakong iyon. Nahuhulog na ang damdamin niya kay Victor. Mula nang patuloyin siya ni Victor sa bahay ng mga ito at inakala ng nanay nitong kasintahan siya ng lalaki, ay palagi nang sumasagi sa kanyang isip ang tanong na, paano nga kaya kung maging asawa siya ni Victor? Paano niya ikakaila sa kanyang sarili na hindi niya naiisip si Victor gabi-gabi? Paano niya papaniwalain ang sarili na hindi siya nahasabik na sumapit ang umaga para makita uli ito at makausap? Paano niya itatanggi ang mabilis na pagtibok ng puso niya tuwing makakaharap at makakausap niya ito? She swore she had never felt the way she felt now. Oh God, mahal ko na talaga si Victor. Handa na siyang umibig sa isang sundalo. Willing na siyang tuluyang patayin ang takot na namamatay sa puso niya sa matagal na panahon.
Natahimik ka, untag ni Victor nang hindi na siya nagsalita. Ha? Masyado na yata kitang iniistorbo sa pagluluto mo. Anito. Hindi okay lang. Pero baka nga hinahanap ka na nila sa labas. Hayaan mo sila. Inahatid ko si nanay sa kwarto niya kanina kasi napapagod daw siya sa kakatingin sa mga pamangkin ko na makukulit. Pero nagbilin si nanay na sunduin ko uli sila pagkaluto mo ng spaghetti. Napatingin siya sa kanyang relo bago rito. Naku, kailangan na nga pala niyang uminom ng gamot mamayang 2:00. You're a very efficient nurse. Ngumiti siya. I hope I could be a good doctor. Someday. Alam kong magiging mahusay kang doktor. I'm just curious kasi military man ka. Hindi agad niya nasundan ang gustong sabihin dahil nag-alangan siya. Saan ka curious? Untag nito. Kasi most military men went to have a full-time wife. Yung nasa bahay lang ang mga asawa nila. Gaya ng daddy ko noong buhay pa siya. Plain housewife lang ang mami ko. Nang mamatay siya, saka lang nagtayo ng business ang mami ko, pati ang kuya ko. Palagi niyang sinasabi noon na ang gusto niya ay nasa bahay lang ang magiging asawa niya as much as possible. Kung magtatrabaho man ang magiging asawa niya, hindi full-time. Ngumiti ito. Ang gusto kasi nila pag uwi nila ay madarat na nila ang asawa nila. Pero ako personally, I wouldn't stop my wife from doing what she wants to do. Kaya pinayagan mo si Joanne na umalis? We were not meant to be. She could have chose to stay and be a doctor here, pero mas gusto niya sa Amerika. Bakit hindi mo siya pinigilan? I tried, pero mas sinunod niya ang gusto niya. Wala ako sa lugar para pigilan kung anong makakapagpasaya sa kanya. Malay mo, hindi pa huli ang lahat. Well, nobody can tell what will happen in the future. We will see, Anito. Parang hiniwa ang puso niya sa sinabi nito. Para na rin itong sinabing may pag-asa pang magkabalikan ito at si Joanne. Gayunman, walang masama kung magkabalikan ang mga ito dahil mayroong totoong relasyong sinimulan ang mga ito. Pero bakit nasasaktan siya? Hanggang nang maihanda na nila ang spaghetti sandwiches at cake sa mesa, ay mabigat pa rin ang dibdib niya. Pero pinilit niyang pasayahin ang sarili dahil masaya ang lahat. Kinantahan nila ng birthday song si Victor. Katabi niya ito, kahit nahalikan na nina Ate Mercy, Ate Isabel, at ng mga pamangkin nito si Victor nang dumating ang mga ito, ay muling lumapit ang mga ito at isa-isang hinagkan ang binata. Tito Vic, bakit hindi ka kinikis ni Tita Estela? Tanong ni B-Boy, ang 6 na taong gulang na panganay ni na Ate Mercy at Kuya Ruben. Nagmana yata ito sa katabilan ng mami nito. Nagtawanan ang lahat maliban sa kanila ni Victor. Nagkatinginan sila ng binata. Pakiramdam niya ay pulang-pula na ang mukha niya. Pakiramdam din niya ay hindi lang ang mukha niya ang nag-init kundi maging ang mga tainga niya. Ikaw, B-Boy, ha? Manang-mana ka sa kapilyuhan ng daddy mo at kadaldalan ng mami mo. Anito para marahil ay maiiwas siya sa sitwasyon. Kapag kuwan ay hinapit siya nito sa kanyang bewang. Pakaramdam niya ay bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa kanyang kaibuturan. Kiss lang eh. Nakangiting hirit ni B-Boy. Sumabad ang ngiti-ngiting si Nanay Bising habang nakatingin sa kanila. Pagbigyan na ninyo ang apo ko, Anito. Ako'y matanda na sinauna at konserbatibo. Pero kayong dalawa na yata ang pinakakonserbatibong magnobyo na nakita ko. Abay ang mga kabataan ngayon kahit sa kalye naglalampungan. Pero kayong dalawa, para laging nagkakahiyaan. Tila pagod na sabi nito. Alam niyang hindi titikil ang mga ito sa panunukso sa kanila ni Victor kung hindi makikita ng mga ito na hahalikan niya ang binata. Anyway, gasino na lamang ba ang halik? Birthday naman ng binata. Bago pa siya lukuban ng hiya, humarap siya kay Victor. Bahagyang tumiyad at hinalikan ito sa pisngi. Pagkatapos ay humarap siya kay B-Boy. Okay na ba, B-Boy? Nakangiting tanong niya sa bata. Ngiti lang din ang itinugon ng paslit bago nakipag-high five kay Andeng.
Ang 5 taong gulang na panganay naman ni Tita Isabel at Kuya Nilo. Ang mga bata ngayon, may mali siya na. Natatawang komento ni Kuya Ruben. The happiness did not end here. Nagkantahan pa sila ng video okay pagkatapos ihatid ni na Ate Mercy at Ate Isabel si Nanay Bising sa kwarto nito dahil inaantok na raw ito. Sa maliit na music room sila nagkantahan para hindi maingayan ang matanda. Nakipagsabayan siya sa mga ito pagkanta na talaga namang hilig niya. Nagduet pa sila ni Victor sa kantang Always. From time to time, hinahawakan ng binata ang kamay niya. At tuwing gagawin nito iyon, pakiramdam niya ay umaakyat ang puso niya sa kanyang lalamunan. She wished it was not just for a show. She wished it was for real. Madilim na nang umalis ang dalawang pamilya. Naghapunan muna ang mga ito bago umalis. Tinulungan nila ni Victor si Manang Marcia sa pagliligpit ng mga naiwang kalat. Pagkatapos magligpit ay nauna nang pumasok ang matanda sa kwarto nito. Naiwan sila ni Victor sa kusina. Magkaharap sila sa mesang bilog. Napagod ka ba? Tanong nito sa kanya. Okay lang. Aalis na ako bukas. Napamaang siya. Aalis na nga pala ito. Tapos na ang 5 araw na bakasyon nito. Talagang itinapat nito ang mahabang bakasyon sa birthday nito para ma-celebrate nito iyon kasama ang pamilya nito. And she was glad to be a part of the celebration. Kung okay na ang kotse ko, baka aalis na rin ako sa Makalawa. Babalik uli ako kay na Tia Consuelo. Mami-miss ka ni Nanay. Sana pagbalik mo dalawin mo uli siya rito. Ngumiti siya. Of course, iba sana ang gusto niyang marinig na sabihin nito. Gusto niyang hingin nito ang numero niya at sabihin nitong magkikita uli sila. Dapat madalas mo rin siyang dalawin para hindi siya malungkot. Normally, every 2 weeks ay umuuwi ako. Kaya lang, kailangang pumunta ako sa Mindanao para sa isang special mission. Baka magtagal ako roon ng 1 buwan. Ganun ba? Nalungkot siya sa narinig. Lumamlam din ang mga mata nito. Sana dito ka na lang muna. Wala na siyang maisip na sabihin. She wanted to prolong the conversation. Bukas ay aalis na ito. Baka matagalan uli bago sila magkita. Kung magkakaroon pa uli sila ng pagkakataong magkita. Hindi pa man ito umaalis ay namimiss na niya ito. Naisip niyang magtimpla ng kape para mas matagalan pa ang kwentuhan nila. Pasensya ka na kanina ha, Anito. Saan? Kay B-Boy. Makulit talaga ang batang yun. Nag-init na naman ang mga pisngi niya. Para yun lang, anyway, birthday mo naman at saka parte yun ng palabas. Kung hindi ka kinantsawan ni B-Boy, will you kiss me? Napamaang siya. I don't know. Nakatitig ito sa kanya. Bakit mo naman naitanong yan? Umiling ito. Nothing, gusto ko lang i-memorya ang mukha mo. Bakit? Sa halip na sumagot ay tumayo na ito. Magpahinga na tayo, maaga pa akong aalis bukas. 5:00 ng umaga ang alis nito. Tumayo na rin siya. Inalipin ng lungkot ang puso niya sa isiping bukas pagising niya ay wala na ito. Pero hindi siya makapapayag na hindi ito makita bago man lang ito umalis. Kung kinakailangang hindi siya matulog para siguradong magigising siya sa ganong oras ay gagawin niya. Nang ihatid siya nito sa tapat ng kwarto niya ay simpleng good night lang ang sinabi nito bago tumalikod na. Mahigit 1 oras nang nakahiga si Stella. Pero hindi pa rin maalis sa isip niya ang huling sinabi ni Victor sa kanya. Gusto ko lang i-memorya ang mukha mo. Naiinis siya sa kanyang sarili. She couldn't deny the fact that she was anticipating for more. Sa loob ng 5 araw, namemorya na niya ang kabuuan nito. Ang gwapong mukha nito, ang matikas na tindig, ang paglakad at ang mannerisms nito. Bago siya nakatulog, nag-wish siya na sana katukin siya nito at magpaalam sa kanya. Pabiling-biling si Victor sa kanyang kama. Naroong babangon siya at sisilip sa bintana. O kung hindi man ibubuksan niya ang pinto at lalabas
at namamalayan na lamang niyang nasa tapat na siya ng kwartong inookupa ni Stella. Gusto niyang kausapin ito. Marami siyang gustong sabihin pero inaalihan siya ng hiya. He was in love with her, no doubt about it. The feeling he had for her was so strong. It was more than what he felt with his past girlfriends. Gusto na niyang magtapat dito pero hindi niya alam kung paano. At isa pa, natatakot siyang baka i-reject siya nito dahil may takot pa rin itong umibig sa sundalong tulad niya. Hinila niya ang unan at mahigpit na niyakap iyon. Stella, mahinang bulong niya. She was so near yet so far. He wasn't used to think malicious things about women, but he couldn't help but to imagine him kissing her, cuddling her, wanting her. Nagising si Stella ng 4:00 ng madaling araw. Narinig niya ang mga kalusko sa loob ng silid ni Victor. Baka nagagayak na ito paalis. Sandaling nag-alinlangan siya kung lalabas na siya ng kanyang silid. Baka isipin nitong hindi na siya nakatulog para lamang makita nito bago ito umalis. Pero wala naman sigurong masama kung lumabas siya at mag-goodbye rito. Kaibigan naman niya ito. That would be the last time she would talk to him. Ibibigay niya ang numero niya rito. Bahala na. She wanted to prolong their friendship. Wala naman sigurong masama roon. Nagtungo siya sa banyo. Nagtutbrush siya at naghilamos. Nakasuot siya ng ternong pajama. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto niya, ay mabilis ang tibok ng puso niya. Mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Victor, ay nakita niya ang liwanag. Narinig din niyang bumagsak na kung ano sa sahig. Lakas loob siyang lumapit sa kwarto nito at kumatok. Dumoble ang bilis ng tibok ng puso niya nang buksan ni Victor ang pinto at nasamyo niya ang preskong amoy ng sabong pampaligo na ginamit nito. Nakahubad baro pa ito pero nakasuot na ng fatigue na pantalon. Tila nagulat ito pagkakita sa kanya. "Hi, akala ko si nanay ang kumatok." Anito. "Nagising ba kita kasi may bumagsak sa sahig?" Umiling siya. Hindi naman. Iniwasan niyang mapatingin sa mamasel na dibdib nito. Di samahan mo na lang ako magkape sa ibaba. Magbibihis lang ako." Anito. "Sige." Agad itong tumalikod. Kinuha nito ang puting t-shirt na nakahanger sa handle ng cabinet at mabilis itong nagbihis. Kapag kuway binitbit na nito ang bag nito. "Halika na." Anito. Inalalayan siya nito sa siko habang bumababa sila ng hagdan. Ito na rin ang nagtimpla ng kape nila. Pinapanood lang niya ito habang nagtitimpla ito. "Nagpaalam ka na ba kay Nanay Bising?" Tanong niya nang nakaupo na ito sa tapat niya. Nakatitig ito sa kanya. "Oo, ang sabi ko'y huwag na siyang bumangon." "Ang aga mong gumising. Pasensya na uli kung naistorbo kita ha." "Hindi nga, ikaw talaga ang kulit mo. Gusto ko lang mag-goodbye sa'yo kasi gumising ako ng maaga. Baka hindi na tayo magkita uli." "I wish for that." "Ha? Wini-wish mo na hindi na tayo magkita?" "No, I wish na makikita kita uli bago ako umalis. Kung hindi ka lumabas, kakatukin kita." Tumaas baba ang Adam's apple nito. I'm going to miss you." Oh God, was he going to say something else? Hinawakan nito ang kamay niya. "Ingatan mo ang sarili mo pagbalik mo sa Manila. Tinawagan ko na si Bart kahapon. Ang sabi ko, siguruhin niyang maayos ang kotse mo. Binayaran ko na rin ang dapat bayaran. Kung kailan mo gustong umalis, magpahatid ka lang kay Pendong sa Kapitolyo para makuha mo ang kotse mo." Si Pendong ang pinsan nito na nakilala niya ng nagdaang araw. Ngumiti siya. "Oo naman, salamat." Lumabas na yata ang puso niya mula sa ribcage niya sa matinding kilig at ligaya dahil sa ipinakikitang pag-aalala nito sa kanya. "Pwede ko bang hingin ang number mo? Pwede ba kitang tawagan?" Iyon ang hiling ng puso niya. Ang hingin nito ang numero niya. Of course.
Agad niyang sinabi ang number niya rito. Mabilis naman itong dinukot ang cellphone nito mula sa bulsa nito at isinave ang numero niya. 2 beses pa nitong ipinaulit iyon sa kanya para marahil masigurong hindi mali ang naisave na number niya. Address? Ibinigay rin niya ang address niya sa Pasig, pati nga landline number nila. Huminga ito ng malalim pagkatapos ibalik ang cellphone nito sa bulsa. Stella, ginagap nito ang mga kamay niya. Yes? She could not contain the anticipation deep within her. Ngunit binitawan na nito ang kamay niya. I need to go now. Kailangang nasa Camp Aguinaldo na ako bago mag-alas 9. Saka nilagok ang natitirang kape sa baso nito. Laglag ang mga balikat niya sa frustration. Ang buong akala niya ay magtatapat na ito ng damdamin sa kanya. Nung tumayo ito ay tumayo na rin siya. Inihatid niya ito hanggang sa garahe. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya ito boyfriend at lalong hindi niya ito asawa para makaramdam siya ng ganoon. Paano? Untag nito. Matulog ka na uli. Tatawagan na lang kita kapag nasa Maynila na ako. Malakas naman ang signal kapag nasa itaas ka lalo na sa balkonahe. Sige, ingat ka. He looked at her. Ibinaba nito ang bitbit na bag. I'll miss you. Sabi nito sa kabahagyang itinaas ang baba niya. She gasped. Bumuka ang bibig niya para sana magsalita pero walang nanulas na salita mula noon. Hinaplos nito ang pisngi niya. His touch was tormenting. What was he up to? Victor? He leaned forward. Bago pa niya malaman kung ano ang gagawin nito, ay bumaba na ang mga labi nito sa mga labi niya. Maya-maya ang dampi ay naging malalim at maalab na halik, ngunit daman niyang may lakip na pagsuyo at pag-iingat. Sa una ay nagulat siya, pero nang naglaon ay nangingibabaw ang damdamin niya para dito. Tumutugon na siya sa mga halik nito. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng mahinang ungol at pagbanggit sa pangalan nito, kasabay ang pag-akyat ng kanyang mga kamay sa batok nito. Tila iyon lang ang hinihintay nito para lalo pang laliman nito ang paghalik sa kanya. Ginalugad nito ang kailaliman ng kanyang bibig. He kissed her the way she wanted him to kiss her. Yun na yata ang pinakamasarap na halik na naranasan niya. She had no inhibition, no pretense. Salat siya sa karanasan pagdating sa bagay na iyon. Dahil hindi kailanman nagawa ni Matthew ang ganon sa kanya. She would always push Matthew away if he would try to kiss her head. Iba si Victor. Iba ang halik nito dahil mahal niya ito. Siya, mahal din kaya siya nito? Wala silang unawaan pero hinalikan siya nito. To think 5 araw pa lang silang magkakilala. Sa naisip niyang iyon ay bigla siyang natauhan. Itinulak niya ito sa dibdib. Napamaang ito. Hinawakan niya sa magkabilang balikat. Stella, oh God. Napatungo siya. This shouldn't happen. Itinaas nito ang baba niya. Why? Wala tayong relasyon. I know it's too soon. Pero gusto kong malaman mo na una pa lang kitang nakita. May naramdaman na agad ako sa'yo. Hindi ko agad ito nasabi sa'yo dahil nag-alala ako na baka isipin mong nagte-take advantage ako sa'yo. Please believe me that I love you, Stella. Alam kong hindi ka pa handa lalo pat isa akong sundalo. Pero ngayong nasabi ko na sa'yo ang nararamdaman ko, hayaan mo akong ipaglaban ang pag-ibig ko sa'yo. Pipilitin kong alisin ang takot sa puso mo. Manalig tayong dalawa sa Diyos na hindi mangyayari sa akin ang nangyari sa daddy at kuya mo at sa tatay ko. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Ang hindi nito alam na bura na ang takot sa dibdib niya. Tibag na ng pag-ibig niya rito ang matagal na niyang pinaninindigan na hindi siya iibig sa isang sundalong gaya nito. Stella, hihintayin ko ang tawag mo. You mean, hindi na natin kailangang magpanggap. Mahal din kita, Victor. Hindi ko akalaing mararamdaman ko ito. Akala ko na-amaze lang ako sa kabaitan mo kaya ganun ang nararamdaman ko sa'yo. Pero sigurado ako sa sinasabi ng puso ko. Mahal kita, Victor.
Sukat doon ay hinapit nito ang bewang niya at muli itong siniil ng halik sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng tila walang katapusang halik ay pinakatitigan siya nito. You might say it's a whirlwind romance, but I want to prove to you how much I love you. Please marry me. I want you to be my wife. Hindi ka pa nakikilala ni Mami. Naiintindihan ko. Pero kung kinakailangang harapin ko ang mami mo, gagawin ko. Walang sino man o anuman ang makapipigil sa akin. Call me Mashi or whatever, I don't care. Gusto ko lang malaman mo na harangan man ako ng tangke o ilang batalyong sundalo, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Mababaliw ako kapag nawala ka sa akin, Estela. Tumawa siya. I think we're both crazy. What you feel is exactly what I feel for you. Mahal na mahal kita, Victor. At lalong hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. And you're not Mashi or whatever. Kung kagabi nagkalakas akong magtapat, di sana'y girlfriend na kita kagabi pa at hindi na sana tayo nahirapan pang sikilin ang damdamin natin. Ngiting-ngiting sabi nito. I want to spend more time with you. Anito bago muling inangkin ang mga labi niya. Itinulak niya ito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Baka tanghaliin ka na. Sige na, alis na. Tumawag na lang kaya ako sa Manila o mag-awol na lang kaya ako. Alam niyang nagbibiro lang ito. I like the idea but that's not good for your record. Itinulak na niya ito. Go na. Isang kiss muna. She gave him a smack on the lips pero hinapit nito ang batok niya at nilaliman nito ang halik. Matagal bago siya nito pinakawalan. Parang panaginip lang para kay Estela ang lahat. She had never been so happy in her life. Ngayon lang niya naranasan ang ganoong uri ng saya. Lumipas sa mga araw na magaang-magaan ang kanyang pakiramdam kahit miss na niya si Victor. Na magpaalam siya kay Nanay Bising, nangako siyang babalik din agad siya roon. Hindi pa man niya na ipagtatapat sa mami niya ang tungkol sa kanila ni Victor, ay inaasahan na niyang mauunawaan siya nito. Ayon dito, tunay na mahiwaga ang pag-ibig. Alam din daw nito na hindi hahayaan ng Diyos na maranasan uli niya ang naranasan niyang sakit nung namatay ang daddy at kapatid niya. Araw-araw ay tinatawagan siya ni Victor mula sa Mindanao. Punong-puno ng pagmamahal at pangako ang bawat pag-uusap nila. Kapag may pagkakataon ay tinetext din siya nito. Gustong-gusto nitong umuwi na pero hindi nito maiwanan ang misyon nito. Ilang beses na rin niyang natawagan si Nanay Bising. Bago siya umalis doon ay binili na niya si Manang Marcia na i-text siya kapag nasa balkonahin na ito para matawagan niya si Nanay Bising dahil doon lang sa bahaging iyon ng bahay ni na Victor may signal. Mukhang bumubuti na ang kalusugan ni Nanay Bising. Sa huling check-up daw nito ay napansin ng doktor na hindi na ito maputla. Hindi na rin daw ito gaanong hinihingal. Ang buong akala niya ay tuloy-tuloy na ang kaligayahan niya ngunit mali siya. 2 linggo nang hindi siya nakakatanggap ng tawag mula kay Victor. At ang 2 linggo ay nasundan pa ng 2 linggo. Nang huling tawag ni Victor ay sinabi nitong baka matagal itong hindi makakatawag sa kanya dahil pamumunuan nito ang isang company ng sundalo na magsasagawa ng retrieval at rescue operation sa mga nasalanta ng bagyo sa isang probinsya sa Mindanao. May gumuhaw raw na lupa at maraming tao, bahay at property ang natabunan. Ang 1 buwang misyon ng mga ito ay tumagal. Mukhang matatagalan pa bago uli sila magkita ng kanyang kasintahan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng isang balita ang natanggap niya. May mga sundalo raw na na-ambush. The names of the soldier who died and got hurt were withheld from the media. Gayunman ay pinasabihan na raw ang mga pamilya ng mga nasawing sundalo. Humagulhol siya. Parang biglang gumuha ang mundo niya. Muli na naman niyang naramdaman ang hapding naranasan niya nang masawi ang daddy at kuya niya. Anak, hindi mo pa sigurado kung may masamang nangyari kay Victor. Pang-aalo sa kanya ng kanyang ina. Mami, paano kung wala na siya? Paano kung hindi man siya patay, malubha naman ang kalagayan niya? Huwag ka mag-isip ng negatibo.
Kung mahal mo si Victor, ngayon pa lang dapat tatagan mo na ang loob mo. Mahal ko siya, Mami. Pinilit kong alisin sa puso ko ang takot. Pinilit kong kalimutan ang pangako sa sarili ko na hindi magmamahal ng sundalo dahil sa kanya. Pero ngayon, mukhang mawawala pa siya. Parang mamamatay ako, Mami. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Anak, be strong. May awa ang Diyos. Baka hindi lang siya makatawag sa'yo. Hindi ba't sabi naman sa balita ipinaalam na sa mga pamilya ng mga namatay na sundalo? Ibig sabihin ligtas si Victor. Sana nga, Mami. Aniya. Pilit niyang pinatatatag ang kanyang loob. Nang tawagan niya si Manang Marcia at itanong dito kung nakarating na kay Nanay Bising ang balita tungkol sa nangyari sa mga sundalo sa Mindanao, ay sinabi nitong wala naman daw natatanggap na balita ang mga ito. Ibinilin daw ni Ate Mercy na huwag magbubukas ng telebisyon at radyo sa bahay para walang malalaman si Nanay Bising kung halimbawa may mas masamang nangyari kay Victor. Hindi siya mapapanatag kung naghihintay na lang siya ng balita. Nagpasama siya sa mami niya sa Camp Aguinaldo para personal na magtanong doon. She didn't even know if she had the right to do it because she was only a girlfriend. Pero dahil may kilala roon ang mami niya na dating kasamahan ng daddy niya, natulungan sila niyo na makakuha ng impormasyon. Napag-alaman nila na 11 sa mga sundalo sa misyong iyon ay kumpirmadong bihag ng mga rebelde at kasalukuyang kumikilos ang militar para sa agarang pagkubkob sa kuta ng mga rebelde para mabawi ang mga bihag na sundalo. At ang isa sa 12 ay hindi pa malaman kung nasaan. The news broke her heart. Kung isa si Victor sa 11 nabihag, nasa panganib ang buhay nito. Baka tinotorture na ito ng mga rebelde. O kung ito naman ang nag-iisang nawawala, baka patay na ito. Iyak siya ng iyak habang nasa van. Ang mami niya ang nagmamaneho. Anak, tigilan mo na yan. Sansala ng mami niya sa kanya. Panay ang haplos nito sa likod niya. Sabi ko na nga ba, hindi ako dapat magmahal ng sundalo. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Tumigil ka nga, Estela. Hindi mo mapipigilan ang puso mo. Alam kong ginusto ng Diyos na makilala mo si Victor para mawala ang takot sa puso mo. Kaya sa halip na ngumoy-ngoy ka riyan, bakit hindi ka na lang magdasal para sa kaligtasan niya? Natatakot pa rin ako, Mami. Magtiwala ka sa Diyos, anak. Tiwala sa Diyos na nga lamang ang pinanghahawakan niya. 8 oras na hindi siya nagdarasal na sana ay ligtas si Victor, na sana ay muli silang magkasama. Pero bawat araw na dumaraan ay parang kinikitlan din siya ng buhay. May mga pagkakataon na binabangungot siya. Tinatatagan na lang niya ang sarili niya dahil sa pagmamahal niya kay Victor. 3 araw pa ang lumipas nang lumabas ang balitang nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde. Nakubkob ang kuta ng mga rebelde at na-rescue ang mga bihag na sundalo. Pero 3 sa mga ito ang napatay. Gustong tumalon ni Estela sa tuwa nang makita niya si Victor sa telebisyon. She was a judge hero for the rescue of the soldiers. Isa ito sa 11 bihag ng mga rebelde, pero nakatakas ito. May tama ito ng baril sa balikat dahil sa ginawa nitong pagtakas. Sa kaputihang palad ay may sibilyan na nagdala rito sa ospital. 2 araw itong namalagi sa ospital pero nagpilit ding sumama sa operasyon para tugisin ang mga rebeldeng dumukot sa mga kasamahan nito. She wanted to see and talk to him right away, that very moment. Pero alam niyang hindi magiging madali iyon. Wala siyang magagawa kundi maghintay. Pero sa kabila ng tuwang nararamdaman niya, mayroong lungkot na umuukil-kil mula sa isang sulok ng puso niya. Sundalo si Victor. Isang bagay iyon na hindi maitatatwa. Maaaring maulit ang nangyari dito. At kapag nangyari iyon, paulit-ulit din siyang masasaktan. O bakit malungkot ka pa rin? Buhay si Victor. Anang mami niya nang magkaharap sila sa hapunan. In fairness, gwapo pala siya talaga. Pagbibiro nito. I guess I will have to give him up. Aniya. Anong sabi mo? Ibinaba niya ang kutsarang kanina pa niya nilalaro sa kanyang kamay.
I think hindi talaga magwo-work ang relasyon namin. Mas makabubuting hanggang maaga, hanggat hindi pa nagtatagal, putulin ko na ang relasyon namin. Masakit na masakit ang dibdib niya habang sinasabi iyon. Pero mahal mo siya, anak. Kahit na mami, hindi ko talaga kaya. Hindi ko na kayang mawalan pa ng isang mahal sa buhay. Sa gagawin mo, mawawala rin siya sa'yo. Alam ko, pero kung wala kaming relasyon at mawawala siya sa akin, hindi ganoon kasakit. Nagiging negatibo ka na naman. Tumulo na ng tuluyan ang kanina pa niya pinipigilang luha. Kapag nagkita kami ni Victor, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tumango siya kahit parang sasabog na ang kanyang dibdib. Payat si Victor nang magkita sila. Tumuloy ito sa bahay nila. Eksaktong 1 linggo iyon pagkabalik nito sa Maynila. Wala noon ang mami niya dahil nasa grocery store ito. Hinawakan agad ni Victor ang kamay niya. Saka nito iyon hinalikan. I missed you. Anito. Nagilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang pinaghandaan na niyang sabihin. Mahal niya ito, walang duda. Pero hindi na niya kayang masaktan uli. Pinigilan niya ang sariling yakapin ito ng mahigpit. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Were you scared? I was. Pinahid niya ang mga luhang pumatak sa mga pisngi niya. And I can't bear pain anymore. Kaya I decided to end our relationship. Nagitla ito. You can't be serious. Umiiling na sabi nito. Seryoso ako. Nang nawala ka, bumalik ang lahat ng sakit ng hapding nararamdaman ko nang namatay ang daddy at kuya ko. Hindi ako namatay. Muntik na at mauulit-uli yon, alam ko. Nagngangalit ang mga bagang nito. Hindi ka Diyos para malaman ang maaaring mangyari sa akin. Ikaw bukod sa nanay ko ang bumuhay sa akin. Ikaw at siya ang nagbibigay ng lakas sa akin para tumakas sa mga rebelde at piliting mabuhay. Humikbi siya. Nang bumalik ka sa kuta para iligtas sa mga kasamahan mo, naisip mo ba ako at ang nanay mo? Maaari kang mamatay sa labanan. Muling hinawakan nito ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan iyon. Tungkulin ko yun. Tungkulin kong iligtas sa mga kasamahan ko at may sinumpaan ako sa bayan. Hindi ko kaya kung ganun. Hindi mo ba ako mahal? Lumunok siya. Pinahid niya ang mga luhang hindi mapigilan sa pag-agos. Mahal kita, alam mo yan. Pero hindi ko kayang magpakasal sa isang tulad mo at maghintay na lang ng balitang patay ka na. Jesus Estela. I'm sorry, Victor. I have made up my mind. Babaguhin ko ang damdamin mo. Hinila niya ang kamay niyang hawak nito. Imposible. Unless magbibitaw ka bilang sundalo. Tumiim ang mga bagang nito habang namumula ang mga mata nito. Maya-maya ay lumayo na ito at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Pinapipili mo ba ako sa pagitan ng propesyon ko at sayo? Alam kong hindi mo ako pipiliin. Aniya, mula pagkabata pangarap ko ng maging sundalo. Mahal kita, Estela, pero hindi mo ako ganun kamahal para talikuran mo ang pagiging sundalo mo. Lumunok ito. Goodbye. Anito saka tumalikod na at umalis. Hindi niya napigilang humagulhol ng malakas. Kahit nang dumating ang mami niya mula sa grocery store, ay nagmumukmuk pa rin siya sa kanyang kwarto. Gusto mong magkwento? Tanong ng mami niya sa kanya. Hinaplos nito ang baraso niya habang nakahiga ng patagilid sa kama. Sabi ni Miling narito raw kanina si Victor. Anitong ang tinukoy ay ang kasambahay nila. Sayang hindi ko siya nakita. Dapat dinala mo siya sa grocery store. Patamad siyang bumangon. Masakit na masakit ang ulo niya. Mugtong-mugto ang mga mata niya sa kaiiyak. Tinapos ko na ang relasyon namin, Mami. Obviously, Anito, sinunod mo ang gusto mo. Dahil iyon ang tama. Pero nasasaktan ka. Mawawala rin ito. Kaysa naman paulit-ulit akong masaktan.
paano niya tinanggap? Madali lang naman niyang tatanggap, Mami. Alam ko namang hindi niya kayang ipagpalit ang pagiging sundalo niya sa akin. Just like your dad. Principled men like him and your father are good men. Hindi mo ba naisip na maswerte ka na ganoon siya? Tayo bilang tao at mabuting mamamayan ay dapat sumuporta sa anumang gusto ng taong mahalaga sa atin. Pero paano ang damdamin ko, Mami? Well, wala na akong masasabi. Kung iyon ang pasya mo, then so be it. Pinangatawanan mo lang. Magko-concentrate na lang ako sa pag-aaral ko. All right. But it wasn't all right with her. Nagdurugo ang puso niya. Hindi niya alam kung kailan niya malilimutan si Victor. 2 linggo ang matuling lumipas pero sa bawat oras ay naaalala rin ni Stella si Victor. Hindi niya ito tinatawagan. Bagay na gusto naman niyang ipagpasalamat ngunit sa isang banda ay nagpapabigat ng kalooban niya. Tahimik na nahiling niya na sana ay bigla na lang itong pumunta sa bahay nila at sabihin itong nag-resign na ito sa pagiging sundalo. Huwag lang siya mawala sa buhay nito. Pero alam niyang malabong mangyari iyon. Papunta na ako sa kabanatuan, anang mami niya. Naroon na si Ate Consuelo. Nang malaman niya na nagpunta ka roon, tumawag agad siya sa akin. Mabutit iniwan mo sa lalaking nakausap mo roon ang numero ko sa grocery. May buyer na raw sa lupa. Baka gusto mong sumama para bago magsimula ang semester makapasyal ka uli. Naalala niya bigla si Nanay Bising. Gusto niyang makita uli ang matanda. Pero anong sasabihin niya rito? Nawala na sila ni Victor? O baka alam na nito ang tungkol sa kanila ng anak nito? Huwag na lang, Mami, dito na lang ako. Sumama ka na. Aalis tayo ng maaga bukas. Nag-hire ako ng driver para hindi ka mahirapang magmaneho. Sa huli ay napapayag din siya ng mami niya. Kinabukasan madilim pa lang ay nasa biyahe na sila. Sa hulihan siya ng van nakaupo. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa sitio Manggahan, ay bumalik sa alaala niya ang pagkakakilala nila ni Victor. Naiiyak na naman siya. Theirs was a whirlwind romance. Kung gaano iyon kabilis nagsimula, ganon din kabilis na natapos. Gaya ng dati ay masayahin si Tia Consuelo. Naghanda ito ng pananghalian. Ayon dito ay darating mamaya ang buyer ng lupa. Taga-kabilang sitio lang daw ang bibili. Masaya raw si Tia Consuelo dahil pumayag ang buyer na sa bahay pa rin ito manatili. Kung sakaling mabili na ang buyer ng lupa. Alauna raw ang dating niya, sabi ni Tia Consuelo na ang tinutukoy ay ang buyer. Pagkatapos makapananghalian ay nagpahinga siya sa kwartong ipinagamit ni Tia Consuelo sa kanilang mag-ina. Doon sila nagpapalipas ng gabi ng mami niya. Ang driver na kasama nila ay sa sala matutulog. Nagpasya siyang huwag nang humarap sa buyer at hayaan na lang ang kanyang ina ang magdesisyon. Maya-maya ay pupunta siya kay Nanay Bising para dalawin ito. Hindi niya matiis na hindi ito dalawin. Nakatulog siya sa katring nilatagan ni Tia Consuelo ng manipis na kutsyon dahil malamig ang hangin ang gagaling sa bintanang kawayan. Hindi agad siya bumangon. Ninanam na muna niya ang komportabling higaan at preskong hangin. Maya-maya ay nauligan niya ang usapan sa sala. Lalaki ang kausap ng mami niya at ni Tia Consuelo. Marahil ay iyon ang buyer ng lupa. Bahagyang kumislot ang puso niya dahil parang pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Pero baka nagkamali lang siya ng dinig. Naidlip uli siya nang hindi niya namamalayan. Maya-maya lang ay naalimpungatan siya sa pagyugyog sa balikat niya. Ang mami niya ang namulatan niya. Tapos na ang usapan niyo, Mami? Nakangiti ito. Gusto kang makausap ng buyer. Napakunot noo siya. Bakit? Kayo ang may-ari ng lupa ah. Wala naman akong kinalaman sa usapan niyo. Aba, iniinsist na kausapin ka. Sige na lumabas ka na at baka magbago pa ang isip at hindi bilhin ang lupa natin kapag hindi ka lumabas. Nagulumihan siya sa sinabi ng kanyang ina. Patamad siyang bumangon at inayos ang sarili. Paglabas sa sala ay napatda siya. She saw the man she least expected to see. Si Victor. Anong ginagawa mo rito?
Napalingon siya sa mami niya at kay Tita Consuelo. Agad naman tumalikod ang mga ito at binigyan sila ni Victor ng privacy. Tumayo si Victor. Mahigit 2 linggo na ako rito. Pagkatapos nating mag-usap, nag-file ako ng indefinite leave para makapag-isip-isip. Pumunta ako rito noong isang araw. Nagbabaka sakaling baka pumasyal ka rito. Nabanggit sa akin ni Manang Consuelo na ibinebenta nga itong lupang kinatitirikan ng bahay. Sabi ko, interesado ako. Nang sabihan niya ako kahapon na darating ang mami mo, I was hoping na kasama ka. Ikaw ang bibili ng lupa namin? Tutulungan ako ng mga kapatid ko sa pagpuproduce ng pera. Ang gusto kasi ng mga kuya ko, pag tumanda na sila at nagpasyang dito sa Kabanatuan, mag-retire, mayroon na silang ibang option na pipirmahin. Ang gusto kasi ng mga kuya ko, pag tumanda na sila at nagpasyang dito sa Kabanatuan mag-retire, mayroon pa silang ibang option na pipirmihan. Nagkasundo na kami ng mami mo sa presyo pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Tutulungan niya akong mapaibig uli kita. He heart jump. Victor, may takot sa puso ko. I'm thinking of quitting the service dahil sa'yo. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Gagawin mo yun? Dahan-dahang lumapit ito sa kanya. Kung iyon ang paraan para bumalik ka sa akin, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat, mahalin mo lang uli ako. Niyakap niya ito. O Victor, mahal kita. Bahagyang inilayo nito ang katawan sa kanya at ikinulong ang mukha niya sa mga kamay nito. Masuyong tinitigan siya nito sa kanyang mga mata bago siya siniil ang halik sa labi. Ang pananabik nila sa isa't isa ay agad na pinawi ng paglalapat ng kanilang mga labi. When he broke off the kiss, he intently looked at her. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ako rin, I'm so sorry. I was so selfish. Masyado akong duwag na harapin ang takot ko. It's okay. Mahal mo kasi ako. Tinitigan niya ito. But love is not selfish. Dapat matutuhan kong tanggapin kung anong gusto mong gawin sa buhay. Alam kong mahal mo ang profession mo. Pero handa akong talikuran yon alang-alang lang sa'yo. Iniisip ko nga magpa-farming na lang ako. Anyway, that's my second passion, farming. Hinaplos niya ang mukha nito. Napakagwapo namang magsasaka, aniya. No, Victor. Pipilitin kong maging matapang para sa'yo. Minu-minuto araw-araw akong magdarasal para laging ligtas ka sa kapahamakan. You mean? Tumango siya. Tama si Mami. Kailangan kong maging matatag. Gagawin ko yun para sa'yo dahil mahal kita. So, hindi ko nabibilhin ang lupa nyo. Tutulungan na lang kitang matustusan ng pag-aaral mo. That is after we get married. Ano bang usapan nyo ni Mami? Iyon ang sinabi ko sa kanya. Nakapag pumayag kang pakasal sa akin, ako na ang magpapaaral sa'yo sa medicine. Total, asawa na kita. Pero kung decided pa rin ang mami mo na ibenta ang lupa sa mga kapatid ko, that will be no problem. Malaki ang magagasto sa medicine. Malaki-laki na naman ang ipon ko. Niyakap niya ito. At siya na mismo ang tumiyad para abutin ang mga labi nito para sa isang halik. Napakaligaya niya. Mamimiss ka na ni nanay. Anito na maghiwalay ang mga labi nila. Talagang bala kong puntahan siya mamaya pero hindi ko alam na narito ka pala. Sa amin ka na matulog. Paano si Mami? Isama natin para makilala rin niya si nanay. Parang pamamanhikan, ganoon? Ano ka, sinuswerte kami ang mamamanhikan? Tumawa ito. Sa lalong madaling panahon, pakasal na tayo, payag ka ba? Oo, walang kagatol-gatol na sagot niya. 6 months later, isang marangyang military wedding ang idinaos sa Fernwood Gardens. Stella was beautiful and stunning in her Filipiniana wedding gown. Victor was equally debonair and handsome in his military officer suit. Naroon lahat ang kapamilya at kaibigan nila. Pati si Nanay Bising na lalong bumubuti ang kalusugan ay maganda sa suot nitong gown. Present din ang mga kuya ni Victor at pamilya ng mga ito mula sa Canada.
Nakakapagod ang mga sunod-sunod na aktibidades pero yun na marahil ang pinakamasayang sandali sa buhay nila ni Victor. Iginala niya ang paningin sa mga bisitang nagkakasayahan din. She imagined the affair the moment she realized how much she loved Victor. Unang gabi pa lang niya sa bahay ng mga ito, na-imagine na niya ang sarili na magiging bride nito dahil nga napagkamalan siya ni Nanay Bising na girlfriend ng anak nito. Now it was all happening in reality. A penny for your thoughts? Napalingon siya nang narinig ang boses ni Victor mula sa kanyang likuran. I'm just too happy. Niyakap siya nito mula sa likuran at hinagkan ang likod ng kanyang tenga. Wala nang masasaya pa sa akin. Alam kong ilang beses ko nang nasabi ito sa'yo pero talagang akala ko noong nakipaghiwalay ka sa akin hindi ko makakayanan. Natuloy ang pagiging soldier's pride ko sa lalaking pinakamamahal ko. Akala ko rin hindi mabubura ang takot ko. Pero ngayon panatag na ako. Alam kong hindi ka agad kukunin ni God sa akin. Inirap siya nito rito at saka hinapit ang bewang niya palapit sa katawan nito. You're no longer a soldier's bride. You're now my wife. And you are going to give me many kids. Paano ang dream ko maging doktor kung mabubuntis ako ng sunod-sunod? Pwede yun. Itatapat natin sa semestral break ang panganganak mo. Ay ilan ba? 6 pwede na. Ang dami naman nun reklamo niya. Bata ka pa naman. Kayang-kaya mo yun. Pinatulis niya ang kanyang nguso. Aba-abag, mukhang gusto mo akong malosyang agad Hinagkan siya nito sa tungki ng kanyang ilong. Of course not. Aalagaan kita. Sa ganda mong yan, imposibleng malosyang ka kahit magkaroon pa tayo ng maraming anak. Anito bago hinagkan ng mariin ang kanyang mga labi. Tito Vic! Sabay silang napatingin sa makulit na si B-Boy na hinihila ang laylayan ng military suit ni Victor. Oh, bakit B-Boy? Tanong ni Victor. Bakit lagi mong kinikis si Tita Estela? Kanina ka pa kiss ng kiss, ang dami na. Napahagalpak ng tawa si Victor. Ginulo nito ang buhok ng pamangkin. Asawa ko na ang Tita Estela mo, kaya okay lang na ikis ko siya ng ikis. Paglaki ko, pwede na din ba ako mag-kiss ng girl? You're a naughty boy. Doon ka na nga sa mami mo? Pagtataboy ni Victor sa pamangkin. Tumakbo naman ang paslit papunta sa kinaroroonan ng mami nito na walang tigil sa pagkukwento sa mga kaharap. Natawa siya. Mana yata sa'yo yang si B-Boy. Hindi I was never naughty. You should know that. I should know. Kung hindi nga siguro ako naglalakas loob noon nakausapin ka bago ka umalis nung nasa inyo ako, baka hindi naging tayo. I doubt it. Nakatakda talagang maging tayo. Kung hindi mo naman ako kinatok noon, hindi ko naman mapipigil ang sarili kong pasukin ka sa kwarto mo. Baka mas matindi pa ang nangyari. Namula ang mga pisngi niya. Kung hindi mo naisip na magbitiw sa tungkulin, baka sarado pa rin ang isip ko dahil sa takot. At least nawala ang pagiging selfish ko at the same time, happy ka pa sa profession mo. Muling hinapit nito ang bewang niya. Saka inilapit ang mukha nito sa mukha niya at bumulong. Magtatagal ang buhay ko. Hindi ako mamamatay. Magiging general ako. Magkakaroon ng 6 na anak at maraming apo. Malay mo maging chief of staff pa ako balang araw. That's not impossible. Mahusay ka at matinong opisyal. Pero ang layo na agad ang takbo ng isip mo. 6 na anak at maraming apo na agad ang nasa isip mo. Aniya. Pilyo ang ngiti nito. I can't wait for this reception to be over. Tumakas na kaya tayo at pumunta sa hotel. Nakabook sila sa Shangri-La sa Makati at doon magpapalipas ng 3 araw bago umalis para sa honeymoon nila. Isang Asian cruise ang regalo sa kanila ng mga kapatid nito at pagkatapos niyon ay pupunta sila sa Canada para sa 2 linggo pang bakasyon. Tamang-tamang pagbalik nila mula sa honeymoon ay yari na ang bahay na ipinapagawa nito. Natitirahan nila sa isang subdivision sa Quezon City, malapit sa Camp Aguinaldo. Ano? Untag nito sa kanya. Hindi ka na sumagot dyan. Saan? Sabi ko, let's escape and go to the hotel. Bakit? Pinindot nito ang ilong niya. Knave wife of mine, I can't wait to have you, that's why. Matagal na akong nagtiis.
Nag-init agad ang mga pisngi niya sa kapilyuhan ng kanyang asawa. Kinurot niya ang tagaliran nito. Alam naman niyang nagbibiro lang ito. Sino namang newlywed ang basta na lang umees ka po sa kalagitnaan ng reception? Tumigil ka nga. Ano na lang iisipin nila kapag bigla tayong nawala? Nakapaghintay na tayo ng 6 na buwan. Hindi ka pa ba makakapaghintay ng 1 hanggang 3 oras pa? Huminga ito ng malalim. Ganun pa katagal? Most probably, sasayaw pa tayo ng traditional money dance. Alright, basta dapat walang reklamo mamaya ha. Saan naman ako magrereklamo? Bumulong ito sa tapat ng tainga niya na ikinatayo ng mga balahibo niya. Kinurot uli niya ito. Pilyo ka talaga. Sa'yo talaga nagmana si B-Boy. Just promise me na hindi ka magrereklamo at magiging masunurin kang estudyante. I'll try. Nahihiyang sabi niya. He stared at her, a stare similar to that when they were yet plain acquaintances. Noong bago pa lamang silang magkakilala. I wouldn't know how to live life without you. Saglit na naranasan ko yon and it was like hell. Nangingilid ang mga luha nito. I love you. I really do. I know and I love you too. Muling siniil siya nito ng masuyo at maalab na halik. Parang sila lamang ang tao roon. Wala nang papantay pa sa kaligayahang pumupuno sa dibdib niya. Together they would make a new pace of their life and happiness that would last until forever. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Victor at Estela. Piliin mo yung taong handang hawakan ang kamay mo anuman ang sitwasyon. Siya kasi yung taong handang iparamdam sa'yo na kahit hindi na maganda ang nangyayari, hinding-hindi ka niya bibitawan. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.